May gabi sa tanan. Hi, welcome to Mindanao Full Gospel na midweek service. So for tonight, no, let's start our midweek service with a prayer. Lord, we thank you, O God, for this evening, Lord Jesus. Lord, salamat na ikaw ang nagagather sa matapusang another karon, O God. And Lord, salamat that you will bless each and every one of us, O God, even those who are watching through the live stream, O God. Lord, salamat that you will bless their lives, O God. And Lord, salamat that as we gather and as we worship here, O God, ikaw yun ang malipay, ikaw yun ang mapataas. And we declare, Father, that you are here right now in our midst, O God. So Lord, we thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. So right now, atong pagasimbaw, atong pagabayaw, ang ngalan sa atong Ginoo. Kay siya kayo ang atong angay ng pagakantahan. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came here. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. He lives, You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. once again, and so declare our Savior. My Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came here. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. And you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing hallelujah. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, oh God, we sing praises for all of the things that you have done sa mga kinabuhi, oh God. Lord. Oh Lord, right now, we want to thank you for always being with us, oh God. Thank you, oh God, for always keeping us under your wings. Oh God, hallelujah. Right now, let's continue to worship the Lord and let's continue to thank Him for all the things that He has done in our lives. Let me Now, under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God.
Christ Yes, know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are Once God. again, When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes, so God, we know you are the God in our lives, oh God. And we continue to praise you, our Savior. And we continue to worship your name because you deserve all of our praises, so God. Hallelujah. We thank you that throughout every storm, throughout every wave in our lives, oh God, you have always been there and you are still and stay with us, oh God. Lord, may we know to believe and stand firm in you, O God. Hallelujah. May you continue to guide each and every one of us, O God. Lord, you continue to lift up your name. Salamat ikaw rin yung mapataas sa mga kinabuhi, O God. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's give our God a clap offering. Right now, wato na ta sa atong mga testimony. So, karon ako mag-una, no? So, for this past week, I'm very thankful for the strength magyatag sa Ginoo sa ako, especially na consistent na akong pagklase. So, always nagit ko na sa school. And I'm very thankful good sa Ginoo for providing all of my needs. So, nakompleto na lang ako palit ang mga books and work texts na need na ako. And I have enough na for the uniform. Then, waiting na lang mi sa stock. So, I'm really thankful for the provision sa Ginoo sa ako. And niya pong guidance sa kanunay na ako pagbiyahe-biyahe. So, and pagmatag sa iyo, makamatag ko sa iyo sa buntag. So, mula, there are a lot of things ganyan. May natong pasalamatan sa Ginoo. But, for this week, this has been the main niya akong mga pasalamatan sa Ginoo. Kung ibalik na ng dungog, ug imaya diya kaniya. Amen. Dala na sa media din. Sige, ako po, dako ang pasalamat sa Ginoo no kay sa masagit testimony ni Isaiah. The Lord has been faithful sa amo so as you all know no last week kanang permite actually pila na ni ka weeks na permite yun kanang igo-igo adjud kay ang gatas sa baby no, but God has been faithful kay nangay isa lang ka box pero i-multiply sa Ginoo not one but tulo ka buok nag-ikap sa Ginoo ang mga tao ni naghatag sa mo ang pila ka box so di mahalon ba ang gatas no pero di dagang tigikap ang Ginoo and then pag the next day schedule mi sa pag-vaccine and wala dyan ni Korta pero ang Ginoo dyan na sige panghikap na tao wala minangayo kanang sila lang naghatag kay giingnan daw sila sa Ginoo giapgas daw sila sa Ginoo ng mga tag so kanang it's a reminder bitaw sa ato nga
kung sa jud ka matinud-anon ang Ginoo. And then pasalamat po ko sa Ginoo kay gi-share ni nako ganina sa Bible study sa LOP, no? Sometimes take for granted na natong makauli ta sa tong balay nga safe, pero kanang dako kay nga kadaugan nato nga every time mo lakaw ta na kung nakakita mo sa balita nun namatay kanina na may istra kay direction siya sa trailer. Tapos yung gipa-remind sa ako sa Ginoo na dapat everyday yun magpasalamat yun ta sa Ginoo nga makauli pa ta every time na ating mga lakaw makauli ta safe kay it's God's protection na naguban sa atin even sa taliwala po sa kahadlok sa atong mga estudyante no sa mga pangitabo karon sa mga batan-on nga di na masabtan pero ang comfort natin is in knowing na ang Ginoo Diyod may magprotektar, may mag-uban, yung mga angel, mag-uban, magprotektar sa ato. So, salamat pina sa Ginoo nga na ginaprotektahan ta niya everyday and even sa good health, kanang dagan mga tao no nga sa kalit lang kanang mga pao na sa Ginoo. Salamat ta sa Ginoo nga sustain pa ta sa Ginoo tagan tinipusok. So kana lang siguro ang uban dili nila na ma-appreciate mo pero dako kay atong pasalamat na sa Ginoo for the gift of life. Every day kitagaan pa ta sa Ginoo and even salamat po sa Ginoo po nga kami ni Pastor Jerwin, ginasustain din niya permite and kaliwala sa mga pangitabo niya nga atong pang-agian na padayon niya puntangan malaga diya sa Ginoo because God is always faithful sa akong yatag na nandungog pagpasalamat diya lamang sa Ginoo. Amen. Basta na pilain. Or sa online, Mas sinapailain yung mag-testimony or for those na na-watch na live stream, you can comment your testimonies liya sa Ginoo, no? So, mas sinapay uban? Salamat. Dili na akong mapakuha sa live stream. Magpasalamat ko kay tungod sa for how many months na among nagihan dili basta-basta kapag Lagi. sulay. Dili ba mo sa sulod sa pila pud ka bulan is wala ko kadadlo ng pasalamat. Karon lang pasigar bulan ako. Amen. Ako yung kuha ng Ginoo sa among kinabuhi. Amen. For how many months nga nakatilaw may pruning although na yung mga tao nga nibiya sa mua naman po yung mga tao nga kumbaga sama sa kuan ba kanang tanong bitaw nga kanang bonsai para mo nindot ang isa ka bonsai kinahanglan gid mo siya o 3 month pero sa pag trim nimo pag usbong sa bagong dahon alang og mga sanga mas monindot pa ang isa ka tanong. Amen. So mao kung isa ka basigar bukid niya sulod sa pila ka kuan grabe pagsulay sa mga na mga then kanang imbitang giingon nga sahay maka hangad na lang ka sa taas maka-question ka nga kahitabo pero usahay na yung mga kuan sa kaaway kanang humhum sa kaaway pero naagi lang Ginoo nga nagpigbabaw ba Amen. nga maka-question ka ngano na nahitabo to ngano na anime pero wag yun may pasagdi sa Ginoo despite sa na ang pagpakaulaw sa mua murag giyahan niya kung may kadadlaw nga life must go on Amen. despite sa mga paghitabo nga kuan so mora to akong ginabalik ang lungog niya sa akong Amen. So, sige no, naa pa. If wala na, at na magpadayon na ta sa atong service and kung gitawag, magdala sa atong pulong si Pastor Jerwin Raffia. Magkatako. Praise the Lord. Salamat kayo sa mga kaigsuunan nga nag-share sa ilang mga kadaugan. I know nga na yung mga panahon na dilita ka-reduce sa itong mga kaugalingon pero ang Ginoo din natin sa courage nga mo testify it is because
magpamatuod nga unsa ka matinudaan ng Ginoo ato kinabuhi. So ato ang ablihan, ato ang Biblia mga igsoon sa 1 Kings chapter 17. Ito ang ablihan padulong sa taas na ba niya siya mga igsoon, pero whole chapter ni siya. 1 Kings chapter 17, no, whole chapter ni siya, but ato ang pamalandungon ni nga pulo sa Ginoo. So 1 Kings chapter 17, yun din. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." Then the word of the Lord came to Elijah, "Leave here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there." So he did what the Lord had told him. He went to the Kerith ravine east of the Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Some time later the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food." So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me, please, bring me please a piece of bread." "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die." Elijah said to her, "Don't be afraid, go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain on the land." So she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family, for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. He grew worse and finally stopped breathing. So she said to Elijah, "What do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? Give me your son," Elijah replied. He took him from their arms, carried him to the upper room where he was staying, and laid him on his bed. Then he cried out to the Lord, "Lord my God, have you brought tragedy even on this widow I am staying with by causing her son to die?" Then he stretched himself out on the boy 3 times and cried out to the Lord, "Lord my God, that this boy's life returned to him." The Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, "Look, your son is alive." And the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God, that the word of the Lord from your mouth is the truth." So mag-abot ang mga igsoon. Salamat kay Ginoo nining pulo nga mga pag-aasbutan karon ang ikaw Ginoo storya ka namo pinaagi niini walang espiritu abriyang makasikasin ang una ug ang mga dalunggan ni Dios samtang kami matis yung mensahe karon. Lord, himuang nga kanimo tudlo ka namo mo rebuke Lord God, mo teach ka namo Lord God, and correct and train ka namo into righteousness Lord. Namay mo kami ng mga equip niyang mga alagad Ginoong Diyos Lord God for every good work. Salamat kay Ginoo sa imong pag-iya balang espiritu. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So ngayong gabi sa tanan no mga igsoon no, before ta magsugod gusto lang ko mag-pause ba for a moment and
mag-relax lang ta. Okay. Yan naman, sometimes we come to church nga nagasmile ta, no? We greet everyone and we say, okay ra ko. Idadang tapan bi okay ra ka. O dadang tapan okay ra ka. Pero deep inside mga igsoon, ang kapoy ta, no? Kapoy ta sa tong life, usay makaingon ta kapoy na di ay, no? Pero usay pud makaingon pud ta nga kanang natin mga ginadala nga something nga wala nato gisulti sa uban, no? Ug naapod tay mga worries sa finances, naapod tay mga worries nga ginatubang sa atong mga family problems, nato nga mga family problems, ug naapoy nagbulat nga mga nagbulat og mga tubag sa Ginoo, no? And also naapoy lugay na kaayo nato nga gilaampo, nagpray for something, pero maybe some of us are asking, Lord, kanus aman ni mahuman, no? Or siguro na mapakatata, Lord, kanus aman ko magkaginhawa. Nagid ni siya yung mga inani nga mga linya. O Lord, ganong murag wala naman ko'y makita nga solusyon. So sa ato ang kilabuhi mga igsoon, siguro kita gasmile ta karon pero deep inside, saan kayo ta kapoy na kaayo, kapoy na tong heart, no? And karon gusto na ko nga i-remind sa ato sa tagsa nga nakabalo ang Ginoo, yung tapad kabalo ang Ginoo. Amen. God knows mga igsoon, and kabalo ang Ginoo sa imong giagian, no? Dili punta, dili bungol ang Ginoo. Kabalo ang Ginoo sa imong mga pag-ampo nga imo na lang gihunggid sa iyaha, no? Nagahunghong na lang ang sa mga whisper na ato nga mga prayer sa Ginoo nga wala na to gibungat, no? And also kabalo siya sa mga luha nga itong mga gipampahid before patagatubang og mga tao. No nga, siguro, small kita karon pero deep inside natin mga gipangagian, mga luha nga before ta ni sugod sa atong trabaho, before ta ni atubang sa atubangon sa matag-adlaw, before ta ni atubang og mga tao, nag-smile ta before natin mga luha ang ginapahid no sa atong mga mata. Pero karon mga igsoon, atong tan-awon ang kinabuhi ni Elijah, no? Muna atong nabasa ganina nga si Elijah na-experience po niya ang season nga ang the place of his provision suddenly dried up, no? Nga nikalit lang og kamala, namalhan pa, no? Pero gipanungdog sa ato nga naay mga puntos mga igsoon nga atong hinuman, atong matagaptaman ini nga gabion. Ang pulo sa Ginoo, isa niini is Elijah was obeying God when his brook dried up. No, kanang brook, ang kita na ganina ba sa internet, ang brook ba is kanang sapa bitaw, no, makwana to nga nanalimpyo kayo siya nga tubig, gamay ra kayo na siya nga kuan, pero limpyo kayo siya. Pero ang story mga igsoon sa atong tanawon ang story mga igsoon ng Israel at that time nga they were in a terrible spiritual condition, no? So si King Ahab nagalid sa mga tao, ginalid niya ang mga tao away from God. Pero si Elijah stood before him and declared God's word, no? So sa panahon day ato sa mga Israelites na they are in kanang terrible lang spirituhanon nga pang kinabuhi kitungod kay Ahab nga naglid sa mga tao nga makalayo sa Ginoo, pero naa si Elijah nga gigamit sa Ginoo aron maduol ang mga tao sa Ginoo to declare God's word mga igsoon. And then God told Elijah to go and hide by the brook Cherith, no? And God said nga didto siya moinom sa brook, no? So and ravens would bring him food, and Elijah obeyed. Imagine na gud ang mga igsoon nga nag-ignan siya sa Ginoo nga mo ani buhata didto ka moadto ani nga lugar sa brook, and then diya ka mainom. And then, diya po mo provide ang Ginoo mga raven para sa imong food. Imagine ko ang nindot kayo, no? Ang raven ang madalag food para sa imong. And imagine that mga igsoon nga, he was exactly where God told him to be, no? Si Elijah, naa siya sa lugar nga kung asa siya gilid sa Ginoo. And wala siya nag-rebel sa Ginoo, wala siya nag-rebelde, wala po siya nag-disobey sa Ginoo. But iyan ang yung gi-follow si God. So he was just following the Lord. And God provided for him. No? Imagine na God, every day sa iyang kinabuhi, na ay tubig, na ay
raven nga magdala sa iyang pagkaon na ay provision ng Ginoo. Pero tonight mga igsoon, siguro atong madumduman nga maybe si Elijah nakauna-una po siya nga okay, mauna siguro ni, di ba? Kaya nga kita nga, okay na siguro, mauna siguro ni. Pero this is where God wants me. So mauna gid ni. But then something happened. Ang gingon sa Bible mga igsoon, it happened after a while that the brook dried up. Ni mala, kalit. Kumbaga, the brook dried up and wala na siya source na asa siya makakuha no himno niya. Pero ato ang mga igsoon mo stop tani nga moment and ato muna naon kay usahay makauna-una ta nga if I'm following God, everything should become easier. No? Kay usahay na ba? Lain na ba ng mga kasuano na mo share? Kaning mga usahay ba mo share sa pulo sa Ginoo, evangelist daw. Mayroon nga, kung naa ka sa Ginoo, ayahay yung kinabuhi mo. Wala na problema. No, sayop na siya. So. Pero dili man always ingana. No? Although na yung moment nga kanang everything is kanang easy ra kayo kinabuhi kinahata sa Ginoo. Pero dili tanan ni nana, no? Mag-pray, makapray ta nga, makapray ta, bisan pa man natin mga problema, mahimo ta nga faithful, bisan pa man nga, faithful ta, pero at the same time, we become tired ba? Kapoy bitaw. And also, mahimo ta nga, maubay sa Ginoo, pero ma-experience gapo na to ang mga disappointments, mga igsuon. And also, mahimo po ta nga musunod ta sa kabubutan sa Ginoo and still our brook dry up, no? Abot gid sa point ngayon ana mga igsoon, maybe mao niya mga sitwasyon sa uban nato karon nga gabi una, but nakaingon siguro pug ka nga Lord dani kamot man ko, pero ngano nag-ampo man ko Lord, nag-serve man ko sa imuha, nag-try man ko nga mubuhat og maayo, nga naman Lord nga nahitabo man di ba? Siguro ang brook is drying up, ang imong brook is nag-dry up, no? And yan ato matagamtaman nga kanang naadi gyapoy mga ani mga disappointments tay mga kamal mamadanta natay mga problema na kapoy ta, no? Natay mga sitwasyon nga di nato masabtan, samtang gasunod ta sa Ginoo, samtang gaubay ta sa Ginoo, samtang gaserve ta sa Ginoo na yung mga panghitabo nga kanang dili maayos sa kinabuhi mga igsoon. So maybe your brook is drying up. No? Siguro karon ga encounter ta nga na-dry ang ato ang brook nga igsoon, no? Wala tay source of kanang asa ta mo pag nun. So mao na mga igsoon nga sa ato ang sitwasyon dili always na maayo ang atong situation kung musunod ka sa Ginoo. There are times nga mo drive yun ang ato ang mga brook mga igsoon. And then there are times nga mo drive atong brook pero ang Ginoo gid is always there to provide. And ikaduha mga igsoon is what was once full is now empty. No, nauna to mga igsoon about Elijah. Gahapon na ay tubig. No, karon uga na. No, pero gahapon na pay provision. Pero karon wala na. Diba? Mao pud daw say ang life sa tao. No, there are seasons na everything seems okay. Ayahay kayo, no? Anang bunggawa. No, abundansya kaayo, no? And then napoy season nga kanang easy lang ang kinabuhi. Pero suddenly, na yung mga sitwasyon po nga nag-tight ang iyong finances. No? Gahapon, abundansya kay ka. Karon tight na yung finances. Nawala na yung ang mga opportunities. No? And then change ang situation sa atong family. Sa una, okay kaya itong family. Karon kay na may problema. So, nahimo nga lisod ang work. No, na-drain ka sa ministry. Many times gid nino sa ako nga kanang mo sa ako every time na mag-ministry ko labi na kanang perminti bitaw ang buhat ganang every murag maintain na lang ba sa status ko so mas stagnant and nay panahon na sa ministry kayo ko murag dry na makayo and
Usahay na po tayo makakapoy no, physically and emotionally and makapangutanat ang Lord na unsa naman diba? Pangutanat ang Lord na unsa naman and sometimes ang pinakalisod dili man ang atong problema mismo mga igsoon, pero ang pinakalisod kay wala ta kasabot nga nung nahitabo, no nung ano nahitabo kung gisultihan ang daan ni God si Elijah pod, no, si Elijah, kung gigna siya sa Ginoo nga, Elijah, ako ning paugahon ang burok karon na nakaandaw siguro si Elijah. Pero maybe masayon para sa iyaha mangita og kanang acid source no asilain, pero wala man siya gisultihan sa tanan. So kanang abrok na simply dried up, and sometimes maupod na ang ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, no, dili niya permi ihatag ang complete nga explanations, no? Kaya kung ihatag niya siguro sa atong ang complete nga explanations, then nawala na din itong mga pagsalig sa Ginoo kay manikamot ata sa atong pagalingon nga mga pamaagi. Sometimes He gives us a situation and then we have to decide, Lord, musalig gyapon ko nimo. No, ano gihatag mo sa aton sa Ginoo ning inani nga mga sitwasyon na maughan ta, kapuyan ta, and murag walay changes sa life, wala na spark sa tuang relationship, wala na excitement sa tuang ministries, wala na kanang kumbaga encouragement nga sa atong trabaho ta para sa kayamayan sa Ginoo. Pero kung sa atong kinabuhi mga igsoon, ginatuduan ta ato ni magian, because it is the Lord nga nagtudlo sa atoa nga mosalig gyapon sa iya, taliwala sa mga pagsulay, taliwala niini nga kaugahon sa atong kinabuhi, no. The brook dried up. Siguro sa una gabi kay kaabudan siya, you were once full but now you're empty, but the Lord is encouraging us to fully trust in Him. Sama sa gingong sa pulong sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. So, mga igsoon nga, siguro sa atong kinabuhi, naman tayo mga decisions nga sayop ta, pero di na to ulimtan yung salig yapon ta sa Ginoo. Ang katulong mga igsoon is, a dry brook doesn't mean a distant God, no? Nga mauni ang pinaka-importante nga lesson karong gabi una mga igsoon. The brook was dry, but God was not God. No? Dry ang brook, pero ang Ginoo, wala gyapon nawala ang Ginoo. And please remember that mga igsoon sa atong kinabuhi. Kaya usahay, ang atong sitwasyon is not always a measurement of God's presence. No? And usahay, atong i-measure ang goodness ni God based sa atong circumstances. Mananindot kayo ng I will sing of the goodness of God. No, taliwala sa mga circumstances, nakita gyapon nato ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nakita ba nato mga igsoon ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi? No, kay kung okay ang tanan, praise God. God is good. No, pero kung lisod na, Lord, asa naman ka? Diba? Wala mong ganyan, wala linyahan yun kayo nato, no? Nga, kung okay kayo, praise God, bless the Lord, God is so good, maayo kang Ginoo. Pero kung lisod na po ng sitwasyon, may nga ta, Lord, asa naman ka, Lord? Pero karon mga igsoon, wala nag-change ang Ginoo when the brook dried up. The brook changed, God didn't. No? And your situation may change, God doesn't. No? So, your income may change. Ang imong income ko makarelate kay kuani ba kasi sa unod ako kay kung akong sweldo ba karon dito kay tag 300 na. Ako ka mangitaan na. Ako na nimo asa man ka. Versus sige na kung ito ni pastora. Wala gina katabaw ka 300. Katasan pa ka. Usay 1,000 katasan pa gyud og kuan kanang mga loan sa loan. No, so your income may change, pero God wala gyapon na bagong Ginoo. People may change people may change, but God doesn't. Mabago man ang tao, pero ang Ginoo wala gyapon pagkabago. No, imong plano man siguro, mga plano nato sa itong kinabuhi may change, but God doesn't. So your strength may become weak,
God doesn't become weak. No? And God is still God even when the brook is dry. So walay pagkabago ang Ginoo. He's the same yesterday, today, and forever. No, the God that Elijah served is still the God that we are serving right now. Amen. Amen ba mga igsoon? So, ang ikaapat mga igsoon is that God did not give Elijah the whole plan. So, makita ko sa verse 8 mga igsoon na ang word, the word of the Lord came to him saying, "Arise, go to Sarepta." Nung ipato siya sa Sarepta, muna yung pinakanindot mga igsoon. I love this. Yung nga naman, wala ga-explain ni God ang entire plan, but He simply said, "Arise and go." Kanibitong, bitong sitwasyon mga igsoon na sinati kininamo sa una nga ipato mig Tacloban. Ipato mig Tacloban na wala may kaila, di may kabalog, waray. Magsugod gid mi, magpayunir gid mi no niya ang pastor now kay ang mga mentor kay sige ingon nga, you go na. Ya sige ko ingon nga, dili ko no. But then good thing for Elijah kay sunod magid siya sa Ginoo, wala na siya ni-rebuild di. Kung sa Ginoo diretso siya ni obey. Pero sa kapag nga sitwasyon kay wala ko direksyon ni obey. Pero wala ni gina-explain no sa Ginoong ang entire plan. He just simply said, "Arise and go." Wala siya naghatag ang Elijah og 5-year plan no kay kung kita mo pamana mag-mission ta sa isa ka lugar sa among klase sa una sa mission kay tagaan na mo tahas nga sige tagaan ta mo og kuan kanang think of kanang mission nga inyong buhaton asang mato namoy mo ni ang plan 5-year plan so and so and so pero kaning mga igsoon is that walay mga plan no and that he just wala siya gitagaan mga 5-year plan wala po siya gisultian sa tanan and simply gave him the next step so unsay step na buhaton ni Elijah and Elijah followed and obeyed the Lord and also maybe mo na kailangan sa ato karon no kailangan nato maybe you're asking Lord unsa may mahitabo next year no kay usa ba sa we worry about our future we worry about tomorrow we worry about our needs kung ugma and God is saying trust me with tomorrow no ina mo tapag trust God with tomorrow Trust God with no maybe you're asking Lord unsaon ako pag-solve ani tanan no and God is saying, take the next step. No, you can take the next step. No, and also maybe you're asking, Lord, aso man ka ng mga provision, Lord, kanigil pinaka mo ginya ang kuan sa ato nga kay nga Lord, aso man ka ng provision, Lord. Wala may papayad ani, wala may pakuan ani, Lord. Nami mga bills bayaran, Lord. Nami kailangan palito, nami kailangan itong mga last week no nga ang gabi kami ka-struggle ni Pastora kayo, asa man mangita ni pampalit og gatas, ala agintam na yung papa. May pampalit og gatas Lord, but then the Lord provided, sobra-sobra pa sa Ginoo ang gatas niya. And even sa iyang vaccine sa iyang pedia no na gi-provide niya po sa Ginoo. The Lord is the one na nagapamuhat. We just have to take the next step and also ato ra gid nang isalig tanan sa Ginoo ang tanan ang ugma nato. Maybe you're asking Lord asa man gikan ng provision and God says I already know. Kabalo na gid ang ginawa ng mga igsoon. Elijah didn't know what Sarepta would look like, but God knew. We don't need to know the whole road when we know who is leading us. Isa may galit sa ato ang Ginoo. So, dili na kailangan na makabalota sa whole road when we know the Lord is leading us. Amen? So, meaning mga igsoon, kabalota sa atong gisaligan, kabalota sa Ginoo nga nagapamuhat, kabalota sa Ginoo nga nagaprovide, kabalota sa Ginoo nga faithful, kabalota sa Ginoo nga kabalo siya sa tanan niyang pagabuhaton biyan sa atong mga pangunahuna. Ang kalima mga igsoon is sometimes God's next miracle doesn't look like a miracle. No? Nga naman, God told Elijah to go to Sarepta because there was a widow who would provide for him. So di ma imagine na ang widow ang mag-provide sa iya
So Elijah went nato si Elijah, and when he arrived, he saw a widow gathering sticks. Now, imagine na ito mga igsoon si Elijah. Maybe, gawin na si Elijah nga, Lord, sure yun ka ni Lord. Ngayon ka mga, sure yun ka ni Lord, widow. Yeah, sige, kung kapangulit ang sticks, mo niya mo provide. No? And because this woman didn't look rich, ay, sure yun ka ni Lord, nga muna mo makabog sa ako, great, kayo siya Lord, eh, sure ba? Di ba? No, pero, in fact, Giyon dere, because this woman didn't look rich, she didn't look like she had plenty. So, nakaingon si Elijah, siguro nakaingon si Elijah, sure, di ka kayo, siguro, kaya makatik sa ako, okay, makatabo ni, makaprovide ni kay, mag-ubring siya. No? Pero, in fact, she told Elijah, I only have a little flour and little oil. So, she was preparing her last meal for herself and her son, and God said, that's the woman. Nindot kayo ba? So sometimes God's provision doesn't initially look like provision. No? Makaingon ta nga dili man ni mao akong gi-expect, Lord, dili man ni mao akong gi-expect, pero mo ni ang provision sa Ginoo. No? And usahay, we expect God to send somebody wealthy, kailangan dato. Katuntang dato, Lord, gano'n kanimang kubri mong ipadala sa ako. Luin na. Di ba? Di ba maigsoon? Pero, ang Ginoo is the one nga, si God ang nag-send someone who also has very little. Sometimes we expect a big opportunity, but God gives us a small beginning. So, hinay-hinay. So, sugod ta sa ginagmay. No, and sometimes we expect a dramatic miracle. No, sa itong kinabuhi, kailangan mo din bilangko na mo milagro mo na ni. No, but God says, give me what you have. Ignay ang tapad, give to the Lord what you have. Give to the Lord what you have. Isang ka ng gamay, iata na sa Ginoo. No? Muna ang kuan ba? Ang testimony di ay sa testimony ni siya ni Pastor Yung Dicho. Nganong na natukol ang church sa Iloilo Full Gospel Church. Just a simple nga gihatag sa tigulang ba. Ayan di offer is iyang yung patuyang bowl nga stainless o katong iyang chopsticks. So mo lang gito yung yatag sa Ginoo, pero ang Ginoo nag-provide awa ang church karon sa Iloilo. Millions gid kayo dit. Millions ang mosulod dako kay nga simbahan, igamit sa Ginoo ang simbahan. It became a blessing. It spread out. Nahimo nga blessing nga naka-share og gospel, no? Nahimo ang kuan nga nag-reach out og mga lost souls. So inana ba sa gamay ra gali tungod ang gali atong gihatag sa lula nga iyahang kuan, iyang bulog, iyang chopsticks. Ang Ginoo nagpamuhat milagro sa Ginoo. So we expect na kailangan mo ni ang ato expect kay muhatag ni siya ko ng sponsorship, pero mo niya ang kuwan, but then, dili ito mga plano sa Ginoo. Iksan ka ng mga ginagmay na ito mga isun, ato nang ihatag dala sa Ginoo. No, let's start from small beginning, not, dili ito makuha niya, tumawagin niya siya para sa Ginoo, nga kaan, kaya dako man ni, mo niya ang i-grant sa Ginoo, no. Even the small beginnings mga isun, bless na sa Ginoo, ang mulambo na mga isun. And I know that the Lord will continue to do miraculous things nga wala na itong bidamha mga isun. Amen? Amen. So give what you have to the Lord. And ikalima, ikaunong mga isun is, what God do much with your what God can do much with your little. So the widow only had a little flour and oil, pero God used what she had. Nagigamit ito sa Ginoo. And the flour did not run out. Wala po yun nahurot. And the oil did not run dry. Imagine nimo mga ison, notice nimo mga ison, ang Ginoo did not necessarily give her a warehouse full of flour. No, He gave her enough. No, enough lang yun. Enough for today, then enough for tomorrow, then enough again. No, maybe maupod na ang paagi sa Ginoo sa uban nato mga ison. We may say, Lord, gamay na kayo niya akong adari, Lord. Gamay na kayo niya ako adari, Lord. Ako ang naadari sa ako. But God says, give it to me.
Tignan mo kagalingon, give it to the Lord. Give it to the Lord. Give it to the Lord. No, isang gamay na naisod. Hatag na sa Ginoo. Give it to the Lord. Because the Lord is the one na magapabuhat niya na maisod. Siguro, kanang little nimo, God will do much with that. No? Amen. Give it to the Lord. Give your time to the Lord. Give your treasure, and also give everything to the Lord na nasa imo. Bisag gamay lang na isod ni hatag na sa Ginoo, no? And the Lord will show miraculous things sa ato kinabuhi. Maybe gamay ra imong strength, but give it to the Lord, no? Sa imong pag-ministry, give it to the Lord. Maybe gamay ra imong finances, ihatag na sa Ginoo. Be faithful with what God has entrusted to you. No, kung sa ihatag sa Ginoo, be faithful with that. Maybe gamay ra imong talent, use it for God, no? Salamat sa Ginoo sa tuwing suon nga nagpagamit na gyud sa imong talento diya sa Ginoo. Amen. He offered his talent dala sa Ginoo and gigamit niya para sa kaymayan sa Ginoo. Maybe ang atong pag-faith pod mga isuod gamay ra atong faith. But we need to bring that faith to God. Imagine mga isuod. Ipadamgo ko sa Ginoo ay siguro pag just mga last night ba ipadamgo ko sa Ginoo sa church building ba nga feeling ako kay mo ito gipampo sa Ginoo ba. So niabot nga sa akong damgo kay ang church bitaw na burden ko ba ni Lord, wala mo tayo kahatag ani Lord. Lord, kaya simbahan Lord, para na siya mapasagdan Lord kung kwan. Pero hindi ko, mo ginigana sa Ginoo kana imong pagtuo ihatag na sa pula. No, that faith that you have, the faith like a mustard seed. Gamay ba ka ng mustard seed, no? But if you have that faith like a mustard seed, you can move mountains. May pinaagi sa strength ng yatag sa Ginoo sa imo. And little becomes enough when it is surrendered to a big God. No? Kanang gamay nimo, ato nang i-surrender sa Ginoo, it becomes enough. And also, number 7 mga ison is that then another problem came, nadabot mo ng mga problema, and this is where the story becomes very real mga isuon, nga after some miracles of flour and oil, something happened and ang widow's son become sick and eventually namatay. Imagine nun, ganda ni mo mga isuon, pero ang woman already struggling and she was already experiencing hardship. Then God provided, and suddenly another devastating problem. Kung muna na sa problema, di ba? Okay nang to, kaya i-provide na sa Ginoo ang tanan. Pero suddenly another devastating problem came. Naabot na po ang bago na po ng problema. Sometimes we feel like, Lord, enough na ang to. Lord, tama na yung to. No, Lord, kapoy naman. And Lord, I just survived one problem. Ganun na naman po. Di ba? Maybe some of us know that feeling. Siguro you just recovered from one problem, no? Nganong magpapataw sa na bago pagita ka likaw sa nga problema na napay bago nga problema, then another problem comes and makauna-una na punta nga, Lord, pwede break na sad, break sa Lord, break. Break na sa Lord. But tanaw si Elijah Maison, wala siya nidagan sa away from God, no? But he brought the situation to God. He cried out to God, and God answered. No? And you can be honest with God, mga ison. Ang last is, you can be honest with God. Amen. No? That, gusto na ko tonight, mga ison, nga, encourage ang sa, labi ng mga kaisuunan na, you don't have to pretend before God. No? Hindi kailangan nyo pretend ito ba nga sa Ginoo. Kung apoy ka, inang Ginoo, Lord, I'm tired. No? Apoy na po. Kung wala ka kasabot, igna po ng Ginoo, Lord, wala ka kasabot. Kung nasakitan ka, igna po din mo, Lord. Sakit lang gid ka ayo. Diba? O kung nahadlo ka, Lord, nahadlo ko. No? Pero God is not afraid of your honesty. No? And sometimes we think faith means we always have to say, praise God, everything is wonderful. No? Even when inside we're breaking. Dili na naman so. You can come to God honestly. Miskin si Elijah mismo, he cried out to God. And God met him in that pain. Your tears do not cancel your faith. Sometimes your tears are actually an expression of faith. Because you're saying,
Lord, wala ako kasabot, pero ikaw gihapon akong duulon. Amen. Amen? No? Wala ka kasabot, pero ikaw lang gihapon ang duulon. And God was faithful through every change, mga igsoon. No? Kung natanaw na ang whole chapter, mga igsoon, at share it, God provided through mga ravens, no, dito sa Saripat. And God provided through a widow, di ba? And when the flour and oil were almost gone, God provided through a miracle. No? When death entered the house, God demonstrated His power over life. Different situations, different methods, different needs, but the same God. Amen. We are serving the same God. Huwag mo na akong mga pag-encourage mga igsoon. Maybe your brook right now is drying because God, feeling mo dry. But always remember that siguro ang imong brook is drying because God is moving you. No? Nga sometimes we keep praying, Lord, ibalik lang ang tubig. Diba? Ibalik lang to. Siguro para kay Elijah ba, Lord, ibalik lang to. But God may be saying, I'm not bringing you back to the old brook. I'm taking you somewhere new, somewhere new. Amen. No, dili necessary nga kato sa una, no. Let's not look back to sa una nga yahay pa kayo. God is karon na more na down ka. God is doing something new mga igsoon sa imong kinabuhi. No, mauni ang lisod mga igsoon because we become comfortable with our familiar blessings, no? No, kabalota sa cheret, kabalota sa unsaon pag-survive dito. But God says, arise, go to Sharipat. No, say we keep asking God to restore an old season when God is already preparing us for a new season. Bago na po na season ng igsoon. Ignan mong kaugalingon, salamat Lord sa bagong na season. Salamat, Lord, sa So mga maybe something ended, no? Maybe a door closed. Maybe a season change. Maybe something you depended on is no longer there. Doesn't immediately call it failure. No, I don't immediately call it failure. Maybe God is saying, I am leading you somewhere new. Bago na po mga ison, bago na season. So, I would like to encourage everyone mga ison na hindi na tulimtan na God is, the God of Elijah is still the God that we are serving today. Amen. No? And, dili ni basta-basta nga Ginoo. We may feel na nawalan ta, namalhan ta. We may feel na wala, na-change yun ang sitwasyon nato. From yahay ta sa una, nag-downgate ta. But always remember, there is a new season coming. Nag-aandar sa Ginoo para sa inyo. A new season somewhere God wants you to have a new season wherein God is leading you. So, let's come before the Lord. And ato ang katawon tong still, no? Timing kayo itong kanta na still. No? Let's always remember that the Lord is always good and we need to know that He is God and nothing is impossible. Hallelujah. We worship your name, God. We worship your name, Lord. Salamat kayo. Lean now under your wings. Under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. Rest alone in Christ alone. Know His power. Know His power. In quietness.
the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. When the oceans rise, when the oceans rise, When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. let's come before the Lord mga igsoon. Let's just pray. Whatever you are facing right now, circumstances, yawit ka sa point nga nawalan na ka, nabalihad ka mga igsoon. Your family is changed, ang relationship changed, ang sitwasyon yung change. From ayahay na nahimo nga nag-uul ka sa mga problema nga na sinati karon. That always remember, put your trust in the Lord, give it all to God. So bisan sa gamay nga mga pagsalig na to diya sa Ginoo, ato nang isurrender diya sa Ginoo tanan, because we know that the Lord is the one who's holding our future and is doing something new mga igsoon sa ginamay karon. So you just pray to the Lord, come to the Lord, let's cry out Ginoo Dios for times and let's pray. Ginoo Dios, Ginoo Dios, Ginoo Dios. Yes Lord, salamat Ginoo sa pulong Ginoo. Lord, tonight Lord, oh God, we are humble, Lord, oh God, Father, like the life of Elijah, Lord, na wala siya nag-rebelde sa imo, wala siya nag-disobey sa imo, Ginoo Dios, Lord God, Lord, that even, Lord God, sa mga sitwasyon, Ginoo Dios, Lord, oh God, na Lord, run dry, Lord God, Father, ang tulong, Lord God, sa iyong kinabuhi, but Lord, you are there, Father God, nagahimong milagro, miracle upon miracles, Lord God, Father, kaya mo i-provide, Lord God, Lord, we know, Lord God, the God, Lord, of Elijah is still the God that we're serving today. And we pray, Father God, that Lord, we go, Lord, oh God, Lord, tanan ng mga kapanginahanglan, tanan ng mga kalanon, tanan ng mga sugal ng mga di kinahanglan, ikaw, Diyos, Lord, God, Father, Lord, we pray, Father God, that you continue, Lord, oh Jesus, Lord God, magpangmuhat, Lord, oh God, yan, we will just entrust to you, Lord, oh God, Lord, we will just give it to you, Father God, Lord, amo kaning surrender at alam ko sa mga gagmay na kung sinasa mo, Lord, amo kaning surrender di kaning mo, Lord. Salamat kay Ginoong Diyos, Lord God, Father, wala man kami, Lord, ikaw, Diyos, sa buhanan, ikaw, Diyos, Lord God, ang milagroso nga Diyos, sumalay mo sa inyong kanito. Lord, ang mga pag-apo, Diyos, aligoon mo yung mga pagtungkod, Diyos, Lord God, Father, Lord, sa padarin, Lord God, yung kinahanglan, financial man, sa mga tayong welfare, Lord God, sa mga sakit, Lord God, sa mga illness, Lord God, injuries, Lord, in Jesus' name, we touch, Lord God, Father, bisan naman sa mga businesses na down, Ginoo, ikaw mag-restore, oh God, sa inyong mga pamahagi. You're doing something new, Lord, oh God, Father, even, Lord, oh Jesus, Lord, sa mga relationship na nagbuba, Lord, ikaw mag-pamuhal, ikaw mag-restore ang mga bagong mga relationship, Lord God, na maayon, Lord, na mag-aandam ka mga tao, Ginoo, Diyos, oh God, kaya mo ikaw ang pamahagi, Ginoo, you're doing something new, Lord. Salamat kay Lord, bisan naman, Lord, oh God, Father, sa blessing, Lord, oh God, Lord, sa alaw ng mga pagpanginabuhi, Lord, oh God, Father, daily, Lord, ikaw mag-provide ka, Lord, ikaw mag-provide ng umahon, ikaw mag-provide, Lord God, so maabot din, Lord, salamat kay Lord, Lord God, sa provision, salamat kay Lord, oh God, sa iyong pagkamaayong Ginoong Diyos, Lord God, Father, Lord, salamat kay Ginoong Diyos, Lord God, sa iyong grasya, Lord God, kanamo, and Lord, ang magsaligan ng iyong tanan, because, Lord, apart from you, Lord, we are nothing, Lord, ang itugyan kanimo, Ginoong Diyos, God, sa pagsalig na kanimo, Ginoo, Lord, ikaw sa church building, Lord, ikaw mag-provide na, Lord, protection nila ang church building, Lord, cover the church, cover the place, Lord God, with your most precious blood. Thank you, Lord, oh God, Father, Lord, na walay may tambungan, hindi maayon, Lord God, Father, kayo may bless siya, Lord, pag ikaw na mag-protect, Lord God, hindi na, Lord, wala yung mga dautan, mga pangmana, Ginoo, mga dautan, Lord God, mga minuhatan, Lord God, yung may palayaw sa iyong iglesia, Ginoo, Jesus,
Jesus' name. We rebuke, Lord, oh God, Father, every work of the enemy. Lord, sa we bless siya, Lord. As your church, as your people, as your children, oh God, we are, oh God, we are cleansed, we are saved, oh God, and we are provided, Lord, oh God, and we have everything, you know, just oh God, because we are serving a great God. Thank you, Lord, for tonight. Even sa amo ang pamauli, pagbulag-bulag karon. Salamat kay Ginoo nga ikaw, Diyos, for God, ang magaprotektahan, mag-auban, Lord, sa sa Lord, uban sa pagsalig di kanimo, Lord, akong i-surrender dala ang kanimutan na. You can sa gamay nga butang, Lord God, small beginnings, Lord God, will come into great, Lord God, tomorrow, Lord God, sa among kinabuhi, Lord. Salamat sa iyo, Diyos, sa imong provision. Salamat niyo sa kusog. Salamat sa pamilya nga naghatag ka namo sa mga representahan ng mga pamilya, Ginoo. Salamat, Lord, O God, Father, sa kasing-kasing nga mag-depend lamang kami kanimo, Lord. O damo kaning itugyan nila kanimutan ng Lord. Dili mo rebelde, Lord. Dili mo disobey da kanimo, Lord. We just simply, Lord God, trust and we just put our hope in you, Lord Jesus. Dalayon ka, O Diyos, wala kalapusan. So we ask in Jesus' name we pray. Amen. Let's stay together in Christ. In We Christ. have victory today. We have victory today. In Christ. Miracles today. We have miracles In today. Christ. In We Christ. have healing today. We have healing today. In Christ. In We Christ. have blessings of Abraham today. We have blessings of Abraham In today. Christ. In We have Christ. positive thinking and speaking today. We have positive thinking and speaking today. In Christ. In We have Christ. dreams and visions from God. We have dreams and visions from God. Christ. In We have Christ. faith in God. We have faith in God. I change. I change. Everything changes. Everything changes. Kaya salamat mga igsoon sa mga nag-join sa atong midweek service. Kami na sa online. We hope to see you again next time. God bless and good night.